Sumiklab ang dambuhalan sunog kagabi pasado alas 9 sa Santo Niño Street, Barangay San Isidro, Antipolo City. Sa mabilis na pagkalat ng apoy, kaagad naman na itinaas sa second alarm ng Bureau of Fire. Nasa 45 fire trucks naman ang rumisponde mula sa iba't ibang lugar. 4 na kabahayan naman ang natupok, kabilang ang isang paaralan. So far, 4 na bahay yung nadamay at saka isang eskwelahan. Yung bahay ay halos umabot ng 200 square meter. At yung eskwelahan umabot ng 400. So ang damage na estimate so far sa ngayon ay umabot ng 9.6 million. Kaagad naman na naapula ang apoy bandang alas 10 na ng gabi. Ayon naman sa residente na nasunugan. Ayun, bigla na lang sumabog, lumakas agad ang apoy. Ganyan na araw ko, talagang nataranta na rin ako. Hindi ko alam kung paano gagawin. Hindi ko alam. Kayo pansamantala titira syempre natupok po yung bahay. Ako, pwede ako dyan sa lugawan. Yung asawa ko, naandun sa kapatid. Ko yung dalawang trainee namin doon, palapag pa lang yung aeroplano, may nag-post na tungkol doon sa sunog. Sabi ko, amin yun sa Mission House. So actually, this is the Mission House. Yung Rainbow Tabernacle is our chapel. Then we have the Rainbow Mission School Native Missionary Training Center. Yung Philippine Ministerial Association, yan po ay ministry na established ni Reverend Eugene Garrett since 1959. Sa kabila po yung aming King's Little Jewels Learning Center para po sa mga estudyante namin na may mga scholars din kami dyan. Base naman sa investigasyon ng BFP, walang naitalang sugatan o nasawi sa sunog. Nagkaroon rin naman ng ulat na mayroong nawawalang bata, ngunit kalaunan natagpuan na rin ito. So far wala naman po. Yun naman una nabalita kanina ay negative naman po siya kasi nailabas agad siya. Kaya lang sa dami ng tao na nasa area, nung time na hinahanap siya hindi agad makita. Pero sa ngayon na-recover na po siya at nakita na ng magulang. Samantala, sinabi rin ng punong barangay na sila'y magbibigay tulong para sa mga residenteng napinsala. Tayo po sa Barangay San Isidro ay magbibigay po ng tulong pinansyal para sa mga pamilya na nasunugan. At the same time po, magkoconduct po kami ng donation drive, whether in cash or in kind, para po makatulong din po sa kanila. At kung kinakailangan po nila ng pansamantalang mapaglalagyan kung saan pwede mag-aral yung mga estudyante, ay pwede po namin ipagamit yung aming mga evacuation centers. Nagpaalala rin naman si Kapitana sa kanyang mga residente. Sa atin po mga kabarangay, paalala lang po, mas maging maingat po tayo, especially po yung mga naiiwanan nating gadgets na nakasaksak. At the same time, regular po nating ipacheck ang electrical wirings sa ating mga pamamahay. Sa ngayon ay patuloy pa rin na inaalam ng BFP ang pinagmulan ng sunog. J. Martin, JKRS, News and Public Affairs.